Ay mga kabarda Bell, sis Rockwell, shout out. Ayan, mama, sino ba to? Ma'am Charis, Charis ba? Hmm. Charot. Ano ba? Charis, charot. Inaabangan talaga kita. Ayan. Ma'am Chi, Crisales. Ma'am Crisales pala. Composer Barda, shout out. Ayan, Ma'am Ana Caridad Uzon. Wow, good evening. What is latest? Ayan, Ma'am Lucia. Ma'am Lucila, shout out po. PM, Mamang. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga kabarda. Good evening, 35 million viewers. Ayan, palike and share po ng ating live. Don't forget, ayan, libre-libre lang po. Oo, libre-libre lang ang mag-like and share. Ayan, ng ating live. No, wala pong bayad yan. Don't worry, wala pong pag-gcash yan. No, ano po yan? Libre-libre lang ang mag-like at mag-share. So, pa-like and share po. Sa mga bago, sa ating mga subscriber, ayan, maraming salamat po. Welcome to Mamang Pickles World. Oh, shout out po. Ayan, Mama Rites. Ano to? Sapeda, shout out po. Ma'am Shirley Sabalia. Sorry, Mama, ngayon lang nakapunta uli. Sa live nyo, oo. Proposer Barda, shoutout sa'yo ah. Mega love shoutout po. Sorry, medyo madilim yung ilaw ko. Hindi pa tayo nakabili ng bongacious na ilaw. Mamang, nag-start na si Barbie ng work niya. That's good. That's good news, di ba? Na nag-start na siya nung pagtratrabaho niya after ng bashing na matindi na naman. Na until now nga ay pinag-uusapan, my God, my goodness. 'Di ba? Ulala, gano'n. 'Di ba? Grabe. Hmm. At tayo nga ay trending na trending mga kabarda. Itong mga Barda Defender dahil nga tayo ay pinagpapasalamatan ang mga Barda Defender ng mga Barda fans sa pagtatanggol kay Barbie Fortesa. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin mga kabarda na sa simpleng gawa, sa simpleng tawag dito, pagke-care kay Barbie at kay David, ma-appreciate talaga ng mga supporters 'yan, 'di ba? So kaya kami nagpapasalamat din kami mga defender, 'di ba? Kay Madam Bio, kay Bagay Private, kay Madam Dareds, kay Mamang KJ, sa akin, 'di ba? Nagpapasalamat kami ng malaki sa inyo dahil 'di ba, sa pagde-defend namin sa Barda, especially 'pag nababash sila, may o-okray sa kanila na kino-content natin, 'di ba? Abangan niyo bukas, ay abangan niyo sa susunod na araw, meron tayong mga iko-content pa ng mga basher dahil may nag-request nga, marami ako nakitang comment na mas maganda yan, Mamang Pickles, na i-content mo sila, ipahiya mo din sila worldwide, 'di ba? Na mapanood yung mga pagmumukha nila. Kaya nga sabi ko, importante na mag-send kayo ng yung mga friends natin diyan, mga friend ko sa FB, 'di ba? Mag-send kayo ng mga screenshot ng mga bashing. Ko-content natin at bibigyan natin ng rebuttals. Bibigyan natin ng reaksyon at bibigyan natin ng matinding balik sa kanila. Kasi alam nyo, sa totoo lang, eto yun. Meron kasi kung katauhan, mga kabarda, na oo, magaling akong magbalik. For example, inano mo ng kahihiyan itong ano, ang Barda or si Barbie or si David, 'di ba? At triplihin natin ang balik sa kanila. Kagaya kay Jim Panot, 'di ba? Si Jim Panot, magpapapansin ng konti, magko-content sa atin ng konti. Pag binalikan natin, mawawala, 'di ba? Kasi nababara siya, kasi nababasag siya, 'di ba? So pag nagrebat tayo sa kanya, automatically, 'di ba, na nawawala bigla sila. Kasi nga yung kahihiyan na dinudulot sa kanila kaya nagagalit sila, 'di ba? Kasi gano'n rin ang ginagawa nila sa Barda, eh. Especially 'pag ni-real talk natin sila, 'di ba? Like for example, si Jim Panot, 'di ba? 'Pag binabash niya si David at hindi naman niya pinagtatanggol si Barbie, 'di ba? Hindi niya pinagtatanggol si Barbie, hindi nga natin narinig na
pinagtanggol niya si Barbie sa mga bashers, 'di ba? Oo, hindi nga natin na narinig na kung makipagbardagulan siya sa mga nambabash kay Barbie, 'di ba? Oh, hindi never natin siya narinig na nag-content ng gano'n, na kinontent niya yung mukha or mga comment ng mga basher, 'di ba? Kasi nga panggap lang kasi siya, panggap lang siyang fan. Nakita niyo ba sa mga event ni Barbie, 'di ba, hindi? Oo, yun yung mga ano, yun yung mga ano lang, mema lang, oo, mema content, may masabing supporter siya, may masabing ano, 'di ba? Pinagkakakitaan mo yung ano, barda, tapos simpleng suporta, wala kang suporta, 'di ba? Tapos, ano pa, nanood ka ng sine, bigay pa ng kaibigan. 'Di ba, yung mga gano'ng tipo, 'di ba? Kaya ano, ito dapat, mga tinututukan natin ito, mm. Sa vlog po ni Sir KJ, Barda is real, real. Sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Oo, naglaho na si Panot. Yes naman po, maliwanag naman po sa YT. Salamat po. Ayan. Miss your live broadcaster pics. Jazz, ano, look off from duty. Took off from duty. Ma'am Lucila, ayan. Rodriguez, shoutout po sa inyo. Mamangusta na po si Bibi at David. Nako, eto na. Mamaya basta mamaya. Mamaya, may chikaneski tayo mamaya. Stay tuned. Oo. Dahil isang oras lang tayo, ha? Meron akong meeting bukas. May meeting de avance ako. 12:00. Kailangan ko malis dito sa bahay. So, maaga tayong matutulog, papahinga, di ba? So, baka mga ano lang, mga 12:30 tapos na tayo, no? Okay ba yon mga kabarda? Hindi na tayo papabot ng 1:00. So ayun na nga ba mga kabarda 'no, kung meron kayong, mga ano diyan, screenshot diyan na ano, na hindi ko naman totally ila-live, parang gagawan ko siya ng content na din ito, mabawian din natin itong mga basher na ito at hahalukhayin ko ang mga buhay-buhay nila kagaya ng ginagawa nila sa Barda, 'di ba? Kagaya kay Barbie, kay David, like for example, eto na lang kay Barbie, 'di ba? Kay Barbie is parang, 'di ba nabash siya ng gusto dahil daw kesyo dapat daw eto may mga nag-comment pa dun sa live ko. Oo, may nagsabi na hindi raw maka-move on kay Jack. Parang nakikita daw nila na parang pakawala na si Barang, 'di ba? Alam niyo 'yun, yung mga gano'ng klase ng, thinking, gano'ng klase ng panghusga, 'yun yung mga walang sigla ang buhay, mga kabarda, 'di ba? 'Yun yung mga walang sigla ang buhay, 'yun yung mga eme-eme na walang direksyon ang buhay nila, 'di ba? Na naubos ang oras nila, panahon nila sa pangingialam sa buhay ng may buhay. Well, hindi naman natin masisisi rin 'yan dahil nga kinalakhan nila 'yan. Naging circle of ano nila 'yan, mindset nila 'yan, 'di ba? Yung mga circle of mindset na tinatawag, mga kabarda, kung ano yung kung ano yung mindset, patakbuhin ng, mindset nila yung buhay nila, 'di ba? May isang circle 'yan sila. May isang circle 'yan. Kaya nga itong mga ito pare-parehas halos ng hanash sa buhay, 'di ba? Oo, pare-parehas sila ng ano, ng tawag dito, circle of, manifestating. 'Di ba yung pagma-manifest nila sa mga buhay-buhay ng ibang, tao, 'di ba? Pare-parehas. Tapos may mga ano, may ano 'yun, ano 'yun? Tignan mo nga sa banyo, yung tubig. Bakit? Ha? Tignan mo lang. Kanina nga may kumakalabog sa taas, eh. Di ko na sinabi sa'yo. Parang may naglalakad. Joke lang. Oo. Natatawa. Ikaw naman masyado matatakutin, Diyos ko. Para hindi ka na nasanay, oo. Labasin pa naman ako. Pero ako kasi hindi na ako takot sa mga ganyan, ma'am. May ano kasi tubig na nag-flash dun sa bahay. Walang tao. Well, yang mga multo hindi naman kinatatakutan yan. Ang katakutan niyo yung mga naninira, 'di ba mga kabarda?
Yan ang mga mapanakit, hindi mga kaluluwa. Ang kaluluwa hindi ka sasaktan niyan, pero yung bunganga ng mga wala sa ayos kagaya ng mga basher na ito, eto ang kailangan mong pang-ingatan, panlabanan dahil sila ay mapanlait. Yes po, oo, may third eye ako, oo. Marami na akong nakitang mga iba't ibang klase at natural na sa akin yun, mm. At, experience. Ito kasing ano ko, asawa ko, nakukuwento ko sa kanya yung mga bagay na yun at, ano na ranas din naman niya, eh, oo, ranas din niya, na may mga humihila sa kanya, gano'n. Oo, na may habang tulog siya, hinihila siya, gano'n, kinukurot siya. Yun yung masama, yung nananakit na, yan. Kailangan paalisin mo na yun. Kailangan yun murahin mo na siya, paalisin mo na siya. Hindi totoong magagalit sila, kailangan talaga ipakita mong galit ka sa kanila kasi yun nakikipaglaro yung mga yun. Oo, minsan mga bata yun na nakikipaglaro 'pag nilalaro ka. Well anyway, wala naman tayo sa magandang ano, magandang hating gabi. Nandito tayo sa barda 'no, let's go to the topic 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko na dapat, kailangan marunong tayong ano, mag-balance ng mga bagay-bagay na opinyon natin. For example, ako, ang opinyon ko dito sa pananamit sa party ni Barbie is applicable naman siya. Oo, applicable naman siya. And then, dun sa nagsasabi na kailangan is merong guidance pa rin ng magulang yung pananamit niya. Well, it depends on the situation. It depends on the situation and it depends kung paano nirerespeto ng magulang ni Barbie yung kanyang personal hygiene, yung kanyang personal and perspective pagdating sa mga ganyang bagay, 'di ba? Yung mga preference niya sa mga ganyang klase ng outfitan, 'di ba? So may mga bagay talaga mga kabarda na minsan kala natin pagka nasusuway natin yung mga anak natin na ano, ano na tayo, magaling na kayo, akala niyo the best mom na kayo, akala niyo ano na kayo, butihing magulang na kayo, hindi niyo alam tinatarantado rin kayo ng mga anak niyo, 'di ba? Oh, papasok sa office, galang-galangan, oh, siyempre 'di ba, galang-galangan. Hindi niyo alam, may nakasikpit na na mga pamalit 'yan, oh, 'di ba? May mga nakasikpit ng pamalit 'yan, ikaw ba, uusisahin mo pa 'yan, "O anong ano mo, anong mga dala mo diyan? May dala ka bang damit diyan o may ano ba ano mo diyan?" 'Di ba? O hindi ka na mangingialam do'n. Sasabihin sa'yo ng anak mo, "Ma, ang OA mo." 'Di ba? At ang sakit nun kung masabihan ka ng anak mo, "Ma, ang OA mo." 'Di ba, OA ka na mag-react, 'di ba? Oh. May mga ganyang eksena sa buhay nating mga magulang, 'di ba? Na ang ayos-ayos, 'di ba? Kaya 'di ba yung mga nabibiktima minsan is sa bar, nag-bar pala, nagugulat yung magulang, "Ay hindi nagba-bar ang ano, mabuting anak ko, pinalaki ko siya ng tama." Akala mo lang yun. Kasi merong mga instances na nagtatago sa'tin ang mga anak natin. You know why? Just because ano, para sa kanila ayaw nilang ma-invade yung privacy nila as a person. Kagaya mo rin na dumaan sa gano'ng situation. 'Di ba kung hindi ka dumaan sa gano'ng situation at manang-manangan ka, problema mo na yun, 'di ba? At itong generation na ito, maniwala kayo sa hindi, ang generation na ito ay power na ito ng mga kabataan. Hindi na 'to power nating mga magulang. Meron tayong boses, oo. Depende na sa atin 'yun, kung papaano natin siya ia-apply, 'di ba? Or sasabihin sa ating mga ano, mga estudyante, mga anak, depende na kung papaano ka nakikipag-usap sa mga anak mo. Pero in the end of the day, sa kanila na nanggagaling ang desisyon. Tandaan niyo 'yan, iba na ang kabataan ngayon, 'di ba? The more na at ang mga kabataan ngayon ay, meron ng ano, alam na nila, parang feeling nila alam na nila yung mga 'di ba, yung sa sarili nila. Kabataan pa lang yun, what more pa kaya si Bibi na nasa right age na, 'di ba? Para sabihin yung lagalag,
para ng pakawala manamit, parang hindi na applicable sa ano, kasi nga naintindihan natin, nasanay kayo, tama mali, nasanay kayo sa wholesome looks ni Barbie Fortesa. Tama mali, naintindihan ko kayo eh. Ang hindi ko maintindihan, grabe yung panghuhusga nyo. Damit lang yun, te. Okay? Pananamit lang yun. Hindi buong pagkatao niya yun. Okay? Kung, for example, ikaw, nanambas sa kanya, bungi ka, wala kang ipin dahil wala kang pambiling pustiso. Ang sasabihin sa iyo ng ng tao, for example si Mamang Pickles na lang, ay bungi ka pala. 'Di ba? Siguro kaya ka bungi, 'di ba? Kasi mahirap ka, 'di ba? Kaya ka mahirap kasi siguro hindi ka pinalaki ng magulang mo ng tama. Kaya naging mahirap ka na wala kang pambili ng pustiso. Dahil sa pustiso, nahusgahan ka. 'Di ba? Oh, tama ba 'yon? Oh, tanungin ko kayo, tama ba 'yon? Mali 'yon. 'Di ba? Hindi 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 ma-matter sa pagkatao ng isang tao yung kakulangan niya or kasobrahan niya or yung pananamit niya or yung itsura niya or yung ano niya, 'di ba, postura niya. Wala 'yan diyan, 'di ba? Nasa ano 'yan, nasa nasa ano niya, totoong pinapakita mong pagkatao, 'di ba? Oh. Buti nga yung eto na lang sa mga basher dyan, I'm sure marami kayong nakakarinig sa akin mga basher. Kasi 47 yung likes ko, 96 lang yung viewers. For sure, marami kayo dyan na nakikinig ng mga basher. Ito masasabi ko sa inyo. Tignan nyo muna yung sarili nyo. Kung kayo ba, nagawa na yung nagawa ni Barbie Fortesa at ni David Licauco. Nakapag-ambag na ba kayo sa buhay ng ibang tao? Especially ng mga bata na nangangailangan ng kalinga. Sige nga, ask yourself, na itong binabash nyo, na si Barbie at si David Licauco, na may binibigyan ng donation sa kanilang charity donation sa mga iba't ibang institusyon. Nagawa nyo ba? Hindi, ask yourself, di ba? Tanungin nyo sarili nyo. Nagawa ko na ba sa kapwa ko Pilipino ito? Nagawa ko na ba sa mga kabataan ito? Nagawa ko ba yung nagagawa ng ibang tao? Na inaalipusta ko dahil lang sa postura. Baka wala ka pa nga sa kalingkingan na ikaw na nagsasabi ng masama laban kay Barbie at kay David. Tignan nyo muna sarili nyo kung anong achievement meron kayo sa buhay bago kayo magsalita. Hindi dahilan yon. Kasi kung artista, sasabihin nyo, artista yan, public figure nga. Yun na nga yun eh. Dapat doon lang kayo sa pagiging public figure nila or pagiging artista nila. Okay? Huhusga ka sa pagiging artista nila, hindi sa pagiging tao nila. Alalahanin po natin mga kabarda, yung pinuntahan ni Barbie, hindi po trabaho yon. Hindi po siya artista ron. She's a normal person. 'Di ba? Na na pwedeng gumimik, pwedeng uminom, pwedeng makiparty, pwedeng makisalamuha sa ibang tao. Because she's a normal person that time. Hindi siya artista para sa kanya. Normal siyang tao na nakikiparty sa may birthday. And all of a sudden, susundutan nyo ng showbiz bashing. Dahil ang pagkakaintindi nyo kay Barbie or pagkakakilala nyo kay Barbie, masela na tao. Ang pagkakakilala nyo kay Barbie is anghel sa telebisyon. Yun yung sinasabi ko palagi sa inyo eh. Na ito para sa lahat to Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat alam nyung isegregate na pag wala na sila sa likod o sa pinilakan tabi, tao na sila. Hindi na sila umaarte. Did you get my point? Hindi na sila umaarte. For example, ako, after this vlog, after this live, vlogger ako ngayon. Content creator ako ngayon.
reactionist ako ngayon, 'di ba? Hmm. Pero after ko mag-vlog, ano na ako, hindi na ako vlogger, tatay na ako. Tatay na ako ng mga anak ko, asawa na at, husband na ako ng asawa ko. Normal na ako diyan sa labas, hindi na ako vlogger. Kapitbahay na ako ng normal na tao. But here, in front of you, I have identity as a vlogger. Gano'n din ang mga artista, na 'pag nakaharap sila sa camera, artista sila. 'Pag wala na sila sa camera, tao na sila. They are just normal people like us. Tandaan niyo po 'yan. Siyempre, nadidikit lang talaga na 'pag nakakita tayo, "Ay, artista 'yun," 'di ba? O artista sila sa propesyon. But as a whole, hindi. Tao sila na merong karapatang mamuhay rin na normal. Na naging ano lang, naging mindset lang nating mga Pilipino. Ako, to be honest, sa totoo lang, limited lang na nakipag-picture ako sa mga ano, sa mga artista na nakakatrabaho ko. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi sa tagal ko, pag tumagal ka na sa industriya, magiging normal na sa'yo sila. Hindi ka na yung, ay, si ano, hindi na. Napansinin niyo ako, pagka ano, hindi na ako yung, ay, gano'n, hindi. Kasi naging normal na sa akin makita ng artista at araw-araw ko sila nakakasama. So, normal na sa akin yun. Kaya yung iba, naiintindihan ko rin. Kaya nga sabi ko sa inyo, malawak ang pang-unawa ko sa mga ganyan. Na naiintindihan ko kasi, di ba? Oo, minsan nyo lang sila makita eh. And at the same time, idol nyo sila. Even ang mga artists, nag-idolize din. Like Barbie, idol niya si ano, 'di ba? Oh, may marami siyang idol na mga singer, na mga groups, oh, ng mga artist, ibang artist. Nagagalingan din siya, 'di ba? Oh, natural 'yun. Pero hindi 'yun ano, papel or dahilan or ano, tawag dito, hindi 'yun lisensya para husgahan mo ang isang tao. Bakit nung nanonood ng concert si Barbie hindi niyo kinutya? Oh, 'di ba? Bakit nung tumatakbo si Barbie ng, ano, 'di ba, ng, tawag dito, nagra-run siya na maiksi ang suot niya at naka-ano siya, 'di ba? Oh, nakagano'n siya, naka-jogging bra, oh, or workout bra, ba't hindi niyo siya oh, bakit? Kasi nataong party. Walang pinipili po na ano diyan. Alam niyo 'pag pumunta kayo ng Boracay, pumunta kayo ng Siargao, 'di ba 'pag may nakikita kayong video 'di ba, ang mga tao dun normal naka-bikini, naglalakad sa kalsada, naka-bikini te. Oh, Pilipina or taga-ibang bansa, it's the same, walang mali siya. Oh, nagiging may mali siya lang sa inyo kasi hindi kayo marunong umintindi. 'Di ba mga basher, sa mga basher 'to, hindi sa mga Barda fans 'to. Kaya nagiging gano'n yung ano niyo, perception niyo. Kaya nagiging gano'n yung inyong ano, atake or pananaw doon sa gano'ng bagay or pananamit ng isang artista. Just because nakilala niyo sila na artista sila. Nakilala niyo sila, nakita niyo sila na matinong artista. Pero behind that, meron silang mga sinusuot na hindi niyo pa nakikita. Ako na nagsasabi sa inyo. May mga ugali pa sila na hindi niyo nakikita. Ako na nagsasabi sa inyo. Na hindi lahat na nakikita niyo sa telebisyon yun na yun, hindi yun. May mga iba pa rin diyan. At yan, napapagod yan. Oh. Kaya nga 'di ba may mga issue sila na, ay si ano ma-attitude, ay sa gano'n may attitude daw sa attitude problem, palengkera gano'n ganyan. Kasi alam niyo kung bakit? Oh, kasi nga 'di ba, meron silang kapasidad na mapagod din. 'Pag alam nila na inaabuso na sila ng direktor, attitude na sila. Actually hindi attitude ang tawag dun, eh.
oo. Ano yun, tawag dun, ah, karapatan mo yun bilang artista na magreklamo or humingi ng, time out, ng rest, dahil trabaho mo yun. Nagtatrabaho ka, so may karapatan kang mag-rest, 'di ba? Na ine-exage lang nung mga ibang nakakatrabaho nila, 'di ba? Gano'n talaga labanan. Kaya minsan may nababalitaan kayo, "Ay 'yan si Barbie, ma-attitude daw 'yan," ganyan-ganyan. 'Di ba dati, may mga lumabas sa kanyang article or tsismis na ganyan, 'di ba? Feeling boss, ganyan. Maraming nasasabi rin kay Barbie sa likod ng camera. Kasi nga bakit, exage sila mag-isip, exage sila mag-ano. Actually ang daming ngang eto, to be honest, alam ni Barbie rin 'to. Ang daming na-o-OA 'yan sa aga niya dumating sa set. Kasi minsan talaga nauuna pa siya sa director, nauuna pa siya sa mga production. Oh, totoo 'yun. At nasasabihan pa siya minsan ng mga "Ang OA naman, ang aga, sobrang aga naman dumating niya. Wala pa yung mga tent, wala pa yung" 'di ba? Totoo 'yun, nangyayari 'yun, oo. Kasi alam ko 'yun, naging parte rin ako nung mga gano'ng eksena ng production. Kaya alam ko na marami rin na-o-OA-yan sa ganyan. Akala niyo ba, ah, puro positive din? Hindi, alam ni Barbie 'yan. Alam ni Barbie, Diyos ko sa tagal na sa industriya ni kung kala Sharon Cuneta nga ang daming nasasabi, kung kaila Carmina nga ang daming nasasabi, sa mga batikang artista nga maraming nasasabi, diyan pa kaya, 'di ba? Kasi nga bakit? Kasi nga ano na 'yan sa sa showbiz, okrayan. Okrayan tawag diyan, okrayin nila yung eksenang gano'n. Ang OA niyan, gano'n, 'di ba? OA niyang ugali na 'yan, gano'n. So, usong-uso 'yun, 'di ba? Kasi nga para sa kanila parang tawag dito, hindi nila naiintindihan 'yun. Kasi nga minsan may attitude din kasi yung mga taga ibang production, ibang direktor na, "Eh, bakit direktor ako, eh, magantay sila."